Rinig na rinig ng customer ang kasama ko sa motor. Ako po si JD Royo, isa akong angkas rider. Nangyari ito noong June 20, 2026 bandang alas 12 ng hating gabi sa Santa Maria, Bulacan. Kaka-drop off ko lang sa huli kong customer nang may pumasok na panibagong booking. Pagtingin ko sa destinasyon, nag-alangan ako agad. Makitid ang daan, matataas ang mga damo sa magkabilang gilid at wala pang kahit isang ilaw. Dahil uso ang fake bookings lalo na sa gabi, tinawagan ko muna ang customer para siguraduhin totoo ang booking. Sumagot naman siya at nagbigay pa ng instruction. Dating mo sa dulo, kumaliwa ka kuya. Nang makumpirma kong legit ang booking, pumasok na ako sa maliit na kalsada. Nakataas pa nga ang paa ko habang nagmamaneho dahil lang nasa isip ko baka may ahas sa damuhan at matuklaw ako. Mahaba rin pala ang daan, mga 100 metro siguro. Pagdating ko sa kalagitnaan, bigla akong nakarinig ng isang malakas na sigaw. Hindi ko mawari kung lalaki ba o babae ang boses. Pero pinagsawalang bahala ko na lang. Inisip ko baka may mga nagbibiruan lang sa malayo. Ang mas kinakatakot ko noon, baka pagdating ko sa dulo ay may mga hold-upper na naghihintay. Nang malapit na ako sa dulo, tumawag uli ako sa customer at huminto sandali. Paglingon ko sa kaliwa, puro dilim lang at parang dead end. Pero may ilang bahay pala sa bandang dulo. Pinapalabas ko na siya sa bahay nila. Maya-maya, may nakita akong taong lumabas. Agad ko siyang namataan dahil sa ilaw ng cellphone niya. Paglapit ko, nagpasalamat agad siya. Salamat kuya, kanina pa ako nagbubook pero kapag nakikita ng mga rider yung lugar, kinakancel nila. Tahimik kaming dalawa nang magsimula na kaming umalis. Paglabas namin sa makitid na kalsada at pagkanan namin, narinig ko na naman ang parehong sigaw. Napailing pa ako at nasabi ko, ayan na naman, may nangtitrip na naman yata. Pero ang sumunod na sinabi ng pasahero ko, ang nagpabigat ng pakiramdam ko. Ano po yun kuya? Wala naman ako narinig. Napatingin ako sa salamin. Talaga ma'am? Kanina ko pa naririnig yan, papunta pa lang ako sa inyo. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, marahan niya akong tinapik sa balikat. Kuya, pakibilisan mo na lang po. May sasabihin ako sa'yo paglabas natin dito. Hindi na ako nagsalita. Mas binilisan ko na lang ang takbo ng motor hanggang makalabas kami sa madilim na kalsada. Pagdating namin sa maliwanag na bahagi ng kalsada, saka lang siya nagsalita. Noong tumawag ka kanina, may naririnig akong parang may umuungol sa linya. Akala ko may kasama ka. Nanlamig ako. Katapos, may kinuwento pa siya. Ayon daw sa classmate niya na nakatira roon, madalas daw may nagpapakitang white lady sa dashcam ng sasakyan ng isa nilang kapitbahay at may mga pagkakataon din na may naririnig silang parang humihingi ng tulong. Doon ko lang nalaman, bahay pala ng classmate niya ang pinanggalingan namin. Submit your stories